Ang kwento ni Haring Bira Hambira at ang ninakaw na aklat na Bhakti. Noong unang panahon sa kaharian ng Vishnupura, may isang makapangyarihang hari na nagngangalang Vira Hambira. Siya ay isang mandirigma, matalino, ngunit nahirati sa yaman at kapangyarihan. Bagamat siya ay isang hari, nakasanayan na niyang ipag-utos sa kanyang mga tauhan na nakawin ang kayamanan ng mga manlalakbay na dumadaan sa kanyang nasasakupan. Samantala, sa malayong Brindaban, 3 deboto ni Panginoong Chaitanya Mahaprabhu, sina Srivas Acharya, Narottam Das Thakur at Shyamananda Prabhu ay nakatanggap ng isang mahalagang atas mula sa kanilang mga guro. Inatasan silang dalhin ang mahalagang aklat ng Gaudiya Vaishnavism, mga kasulatang puno ng kaalaman ukol sa bhakti o debosyon, patungo sa Bengal upang ipalaganap ang turo ng Panginoon. Sa kanilang paglalakbay, dumaan sila sa Vishnupura. Hindi nila alam na ang kanilang sagradong yaman ay napansin ng mga espiya ng hari. Nang marinig ni Haring Bira Hambira ang tungkol sa mga kasamang aklat ng 3 deboto, agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na nakawin ang mga ito. Sa isang gabi habang natutulog ang 3 santo ay nagpapahinga sa isang bahay-pahingahan, ang mga kawal ng hari ay palihim na lumusob at ninakaw ang malaking baul na naglalaman ng mga sagradong kasulatan. Kinaumagahan, nang matuklasan ng mga santo ang pagkawala ng kanilang dala, labis silang nalungkot at nag-alala. Ang mga aklat na ito ay hindi lamang mahalaga, kundi ito rin ang naglalaman ng mga turo ng kanilang mga guro na kanilang ipapalaganap sa silangan. Nang malaman ni Srinivas Acharya na ang hari mismo ang nasa likod ng pagnanakaw, nagpasiya siyang manatili sa Vishnupura upang hanapin ang mga ito. Sa kanyang paghahanap, nadiskubre niyang ang mga aklat ay dinala sa palasyo at ang hari mismo ay nagbabasa nito. Ngunit isang himala ang naganap. Habang binabasa ni Haring Bira Hambira ang mga sagradong kasulatan, unti-unti siyang nakadama ng kakaibang damdamin sa kanyang puso. Sa simula, nais lang niyang basahin ang mga ito bilang isang intelektual na gawain. Ngunit habang lumilipas ang oras, isang di maipaliwanag na liwanag ng pagkakaunawa at bhakti ang bumalot sa kanya. Isang araw, nagkaroon ng isang pampublikong pagtitipon sa kaharian, kung saan magtuturo si Srinivas Acharya. Sa harap ng maraming tao, ipinahayag niya ang malalim na kahulugan ng bhakti at ang tunay na layunin ng buhay ng tao, ang paglingkuran ang Panginoon ng may lubos na pag-ibig. Nang marinig ito ni Haring Bira Hambira, bigla siyang lumuhod at lumuha sa harapan ng santo. Sa araw na iyon, sa harap ng lahat, buong kababaang loob niyang inamin na ang kanyang pagkakamali at ibinalik ang lahat ng aklat. Hindi lamang iyon, tinanggap niya si Srinivas Acharya bilang kanyang guro at naging deboto ng Panginoon. Mula noon, hindi na siya isang hari ng magnanakaw, kundi isang hari na tagapagtaguyod ng bhakti at isang tapat na alagad ng Panginoong Chaitanya. Ang kaharian ng Vishnupura ay nagbagong anyo, naging isang sentro ng espiritualidad at debosyon. At si Haring Bira Hambira, na dating isang pinunong makasarili, ay naging isang huwarang hari na gumabay sa kanyang mga nasasakupan patungo sa landas ng pagmamahal sa Diyos.
Walang sino man ang hindi kayang baguhin ng espiritual na kaalaman at tunay na bhakti. Ito ang makapangyarihang kwento ng Haring Birahambira at ang ninakaw na mga aklat. Isang patunay na ang biyaya ng Panginoon ay maaring dumating kahit sa pinakadi inaasahang paraan. Haribol.